halatang may pinoprotektahan. Ito ang naging patutsada ni Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kasunod ng hiling ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno na mapasakamay muna ng Kamara ang kustodiya kay Ramil Madriaga. Gate ni Duterte, ito ay estratehiya upang hanapan ng ebidensya ang mga alegasyon sa kanyang impeachment case kahit pa wala naman daw talaga itong basihan. Ang iba pang detalye alamin sa report na ito. Sa layuning maprotektahan si Ramil Madriaga na umunoy dating aide ni Vice President Sara Duterte mula sa mga banta sa kanyang buhay at seguridad, humiling si Akbayan Representative Chel Jokno na mapasakamay muna ng House of Representatives ang kanyang kustodiya. Si Madriaga na nagpakilala ring bagman umano ni Duterte, itinuturing ngayon na isang material witness para sa impeachment cases laban sa ikalawang Pangulo. Ngunit para kay VP Sara, ang hiling na ito ay patunay lamang daw na walang sapat na ebidensya ang kasong impeachment laban sa kanya. Inilarawan niya ito bilang fishing expedition ng House of Representatives para tangkaing mag-imbestiga at humanap ng ebidensya na susuporta sa mga akusasyon laban sa kanya na nakasaad sa reklamo ng impeachment. Sa pagtatangkang ito, mauulit lamang daw ang ginawa sa kanya sa 2024 budget hearing at sa hearing kaugnay kay Mary Grace Piatos kung saan sinusubukang maghanap ng ebidensyang hindi naman umano umiiral. Muli rin siyang nanindigan na isang politikal na pag-atake lamang laban sa kanyang impeachment, isang taktika upang protektahan ng ilang individual, kabilang na ang opisyal na umano'y lulong sa droga, mga mambabatas na sangkot sa flood control scandal at ang senadorang nagpapahaging ng pagtakbo sa 2028. Hindi rin aniya katanggap-tanggap na sinusubukan rin ng Kongreso na protektahan si Madriaga na akusado para sa kidnapping, isang insulto aniya para sa umano'y biktima nito. Pinatutsadahan niya rin muli ang Kamara at ang opisina ng Pangulo na inuuna ang politika kaysa gumawa ng hakbang upang protektahan ng mga Pilipino mula sa bantang dulot ng giyera at pagtaas ng presyo ng langis. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.